Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion. Paano lumalim sa Biblia? Na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotion. Ang concept ngayong araw ay the Abrahamic Covenant. Ang Bible verse ngayong araw is galing sa Genesis chapter 12 verse 1 to 3. Sabi po ay, Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will shew thee, and I will make of thee a great nation. And I will bless thee, and make the name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. And in thee shall all families of the earth not be blessed. Sabi sa Bible verse na ito, makikita natin ng isang napakalagang pangako ng Diyos kay Abraham. Ang Abrahamic Covenant. Ito ay isang foundational at unconditional covenant ng biyaya kung saan ipinangako ng Diyos na pagpalain si Abraham at ang kanyang mga inapo. Ngunit higit pa riyan na ito ay isang tipan na nagpapakita ng plano ng Diyos para sa kaligtasan ng tao ng bansa sa pamamagitan ni Kristo. Ang first teaching ngayong araw is, God will provide a sacrificial lamb, Jehovah Jireh. Isa sa mga pangalan ng Diyos ay Jehovah Jireh. Ibig sabihin, the Lord will provide. Sa buhay ni Abraham, nakita natin kung paano nagbigay ang Diyos ng isang handog sa bundok ng Moriah bilang kapalit ni Isaac. Ito ay isang foreshadowing ng ultimate sacrifice, ang ating Panginoong Jesucristo. Si Jesus ang tunay na kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Second teaching is, God will extend the blessings to all nations through the son of Abraham. Sa Genesis chapter 12 verse 3, muli nung sinabi ng Diyos na in thee shall all families of the earth be blessed. Ang pangako ito ay natupad sa pamamagitan ni Jesus, ang anak ni Abraham. Dahil kay Kristo, hindi lamang ang Israel ang pinagpala, kundi pati na rin ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Kaya bilang mga Kristiyano, tayo ay bahagi ng pagpapalang ito, ang biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang last teaching is, God will bring all nations under the authority of Christ. Ang tipang ito ay hindi natapos kay Abraham, kundi nagkaroon ng katuparan kay Kristo. Sabi sa Philippians chapter 2 verse 10 to 11, that at the name of Jesus every knee shall bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth, and that every tongue shall confess that Jesus Christ is the Lord, to the glory of God the Father. Ang layunin ng Diyos ay hindi lamang iligtas tayo, kundi dalhin ng buong mundo sa ilalim ng kanyang pamamahala. Ginawa ito ng Diyos dahil gano'n niya tayo kamahal at gusto niya na ang lahat ng gawa niya or lahat ng tao mapasa ilalim ng kanyang pamamahala at maiwas sa kasalanan. Yun lamang.